everyone! Welcome ulit dito nga sa aking channel at narito na naman tayo para sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa mga programang direktang makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na ngayon na patuloy pa rin nararamdaman ang epekto nga ng tumataas na presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin dulot nga ng tensyon sa Middle East. So, sa gitna ng energy emergency at pandaigdigang krisis sa ekonomiya, naglabas ng financial relief measure ang Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD upang matulungan ang mga pamilyang Pilipino. Kabilang dito ang 3 buwang moratorium sa housing loan payment para sa mga kwalipikadong borrowers sa ilalim nga ng National Home Mortgage Financial Corporations or NHMFC. So gayon din ang special benefits package mula sa Pag-ibig Fund para sa mga OFW na naapektuhan nga ng kaguluhan sa Middle East. So ano nga ba ang saklaw ng programang ito? Sino-sino ang makikinabang at paano ito makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino? Alamin natin ngayong araw nga. So again, ako nga si Zia at ito nga ang special na ating tatalakayin ngayon. So bago natin talakayin nga ang detalye ng housing loan moratorium, unahin muna nating maintindihan kung bakit ito ay pinapatupad nga ng gobyerno. Sa kasalukuyan kasi nakakaranas ang buong mundo ng epekto ng sigalot sa Middle East dahil dito tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. At kapag tumataas ang presyo ng langis, di ba, domino effect ang nangyayari. Tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain, tumataas ang singil sa kuryente at higit sa lahat naapektuhan ang kakayahan ng mga pamilya na bayaran ang kanilang mga buwan ng obligasyon. Para sa mga maraming Pilipino, lalo na yung may mga housing loans, malaking hamon ang patuloy na pagtaas ng gastusin, kaya naman ayon sa DHSUD, kinakailangang magpatupad ng agarang tulong upang hindi tuluyang malubog sa utang ang mamamayan. At ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, bahagi ito ng whole of government approach na direktang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin umano nitong maibsan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa mga ordinaryong Pilipino. Patuloy po ang DHSUD sa pagsusulong ng mga programang makakatulong maibsan ang epekto ng krisis sa ating mga kababayan. So malinaw ang mensahe ng gobyerno na hindi pababayaan ang mga Pilipino sa panahon ng krisis. Ngayon naman mga ka-interview, himayin natin kung paano gagana ang 3 months housing loan moratorium. So sa ilalim kasi ng programang inilunsad ng National Home Mortgage Finance Corporation o NHMFC, otomatikong nasasaklaw ang mga kwalipikadong borrowers mula sa May hanggang Hulyo 31, 2026. Ibig sabihin, sa loob ng 3 buwan, maaring hindi muna magbabayad o magbayad ng kanilang monthly amortization ang mga miyembro. At ang magandang balita, walang penalties, walang karagdagang interes, at hindi rin sila pagmumultahin habang umiiral ang moratorium. Gayunpaman, i-extend lamang ang loan terms batay sa bilang ng buwan na hindi nakakapagbayad. Halimbawa, kung 3 buwan ang moratorium, madadagdagan din ng 3 buwan ang hulog ng borrower sa dulo ng kanyang loan period. Ayon sa NHMFC, tinatayang nasa 50,000 miyembro ang makikinabang sa programang ito sa buong bansa. At para sa maraming pamilya, malaking ginhawa ito, lalo na ngayong sabay-sabay ang ng gastusin sa pagkain, transportasyon at utilities. So isipin na lang natin bilang isang ordinaryong pamilya. So halimbawa lang, isipin natin ang isang ordinaryong pamilya, si Mang Roberto, isang delivery driver. Ang kaniyang asawa naman ay may maliit na sari-sari store. May 2 silang anak na nag-aaral. Buwan-buwan ang magbayad ng housing loan, kuryente, tubig, pagkain at pamasahe, pero dahil sa taas ng presyo ng gasolina, lumilit ang kita ni Mang Roberto, humihina rin ang benta sa tindahan. Sa ganitong sitwasyon, malaking tulong ang 3 buwang pahinga sa pagbabayad ng housing loan. Magagamit muna nila ang pera para sa mas importanteng pangangailangan tulad ng pagkain at edukasyon. Next, pag-ibig benefits naman for OFWs. So bukod nga sa housing loan na moratorium, mayroon ding espesyal na tulong para sa ating mga OFW na sa OF ng kaguluhan sa Middle East. So alam natin kasi na maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa mga bansang malapit sa conflict areas. At dahil nga sa tensyon sa rehiyon, may ilang OFW ang napilitang umuwi sa Pilipinas. Kaya naman naglunsad din ang Pag-ibig Fund ng Special Assistance Package para sa mga OFWs. Narito ang ilan sa mga benepisyo. Una, maaari nilang ma-withdraw ng maaga ang kanilang Pag-ibig regular savings kasama ang dividends. Pangalawa,
maaari rin nilang ma-withdraw ang kanilang MP2 savings kahit hindi pa tapos ang 5-year maturity period. At pangatlo, maaari rin silang mag-avail ng 3 buwang housing loan moratorium nang walang interest at penalties. Ayon sa datos ng Pag-ibig Fund, halos 900,000 OFWs member sa Middle East ang rehistrado hanggang February 2026. So ibig sabihin, napakaraming pamilya ang posibleng makikinabang sa programang ito. At 'di ba, para nga sa mga OFW, hindi biro ang mawalan ng trabaho o mapilitang umuwi dahil sa kaguluhan sa ibang bansa. Kaya, para sa marami, napakahalaga ang agarang access sa kanilang ipon. Hindi lamang ito financial relief, isa rin itong safety net habang naghahanap muli ng trabaho o nagsisimulang mag-adjust sa buhay dito sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay isang OFW na biglang, paano makakatulong ang programang ito sa'yo? No? Una, may mga nagsasabi na malaking tulong po talaga kasi kahit pa paano may makukuha silang savings para may panggastos mula sa pamilya habang naghahanap ulit ng trabaho. At malaking ginhawa rin po talaga na hindi muna kailangang magbayad agad ng housing loan. So hindi kasalingid sa kaalaman ng marami na para sa mga Pilipino, ang bahay ay hindi lamang simpleng struktura. Ito ay simbolo ng seguridad, simbolo ng pangarap at simbolo ng dignidad ng pamilya. Kaya naman, binigyan diin ni Secretary Aliling na mahalagang maprotektahan ang tahanan ng bawat Pilipino lalo na nga sa panahon ng krisis, sa panahon ng emergency. Kaya nga maraming mga pamilya ang napipilitang mamili. Magbabayad ba ng loan o bibili ng pagkain? Maghuhulog ba ng amortization o pambayad muna sa gamot at tuition? Sa pamamagitan nga ng moratorium, nabibigyan ng temporary breathing space ang pamilya. Hindi man ito tuluyang solusyonan ang problema sa ekonomiya, malaking tulong pa rin talaga ito upang makabangon at makapag-adjust ang mga mamamayang Pilipino. May mga nagsasabi nga na maganda po yan kasi malaking kabawasan sa isipin ng mga tao. Sa taas ng presyo ngayon, malaking tulong na kahit 3 buwan muna walang hulog. Sana po mas marami pang programa para sa ordinaryong manggagawa. Ngayon naman, mahalagang malaman ng publiko kung paano ma-avail ang programang ito. Ayon sa NHMFS, automatic ang coverage para sa eligible borrowers. Ibig sabihin, hindi nila kailangang mag-file pa ng application para mapasama sa moratorium. Subalit, mahalaga pa rin na makipag-ugnayan ang borrowers sa kanilang servicing offices upang malaman ang updated details ng kanilang account. Para naman sa mga OFW na nais mag-avail ng Pag-ibig Special Package, kailangan nilang magpakita ng kaukulang dokumento bilang patunay na sila ay repatriated workers mula sa Middle East. Mahalaga ring bantayan ang official announcement mula sa DHS, COD at Pag-ibig Fund para sa kompletong guidelines at requirements. So, narito rin ang mga ilang paalala. Una, hindi ibig sabihin na moratorium ay canceled na ang utang. Temporary suspension lang ito. At pangalawa, gamitin ng maayos ang matitipid na pera. Mas mabuting ilaan ito sa essential expenses tulad ng pagkain, gamot, edukasyon. At pangatlo, planuhin pa rin ang budget kahit may moratorium upang maiwasan ang mas mabigat na obligasyon sa hinaharap. So sa gitna kasi ng pandaigdigang krisis, malinaw na mahalagang may agarang tugon ang pamahalaan upang maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Ang 3 buwang housing loan moratorium ay isa lamang sa mga hakbang upang matulungan ang mga pamilyang nahihirapan dahil sa tumataas na presyo ng langis at epekto ng sigalot sa Middle East. At para nga sa marami, ang simpleng pahinga sa pagbabayad ng loan ay malaking bina. Dahil minsan sapat na ang kaunting panahon upang muling makabangon ng isang pamilya. Patuloy namang hinihikayat ng gobyerno ang publiko na maging maingat sa paggastos at samantalahin ang mga programang inilalaan para sa kanila. At sa panahon ng krisis, mahalaga rin ang pagtutulungan mula sa pamahalaan hanggang sa bawat mamamayan. At ayun na nga, dyan nagtatapos ang ating espesyal na talakayan nga tungkol sa 3 months housing loan moratorium at iba pang financial relief measures ng DHS, COD at Pag-ibig Fund. So sana nakatulong ang impormasyong ito upang mas maintindihan natin ang mga programang inilaan para sa mga Pilipinong naapektuhan ng kasalukuyang energy emergency. So again, ako si Gia ng Insta Review. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayong lahat at magandang araw. Bye!